panghimagas. Salamat. Mr. Shen, gusto kong lumipat. Bakit biglaan? Anong dahilan? Bagamat tapos ng issue ng Universal Ointment, hindi ba sa susukang mga nabigo? Ayaw kong manatili rito at maging kasangkapan para saktan ka. Hindi mo kailangan mag-alala tungkol dyan. Walang makakagalaw sa akin. At saka, nagkabalikan na kami ng mama ko. Mas madalas na akong bibisita sa pamilyang Jiang. Mukhang yun ang pangunahing dahilan. Balak mong lumipat doon? Kaya't na tinatawag namin ni Mr. Jiang ang isa't isa bilang mga kapatid, tagalabas pa rin ako. Ayaw kong maging pabigat sa kanila. Lagi mong inuuna ang kapakanan ng iba. Ako magiging sandalan mo. Una sa lahat, may kakayahan ako. Kaya kong protektahan ang sarili ko at mapanatili ka rin ligtas. Pangalawa, hindi makitid ang isip ko. Hindi kita pipigilan na makapiling muli ang ina mo. Si Mama. Pero kamakailan ay nawalan ng gana si Jading sa pag-aaral para sa kanyang pagsusulit. Kailangan niya na mas maraming klase. Kailangan mong manatili dito. Maganda ng takbo ni Jading. Nung huli, nasagutan niya ng tamang lahat ng tanong at gumawa tayo ng dumplings para sa kanya. Nakalimutan mo na ba? Oo, Mr. Shin. Sige na nga. Maghihintay ako hanggang matapos ng pagsusulit ni Jading. Mr. Dong, hinalughog na namin ang buong Yisheng pero hindi namin nakita ang lalaki may peklat na binabanggit ng madam. Magka-umalis na siya ng Yisheng. Suriin din ang mga karating na lugar. Palawakin ang paghahanap ng paunti-unti. Kahit patay na siya, hukayin mo siya sa kanyang libingan para sa akin. Sige po, naiintindihan ko. Parang naghahanap ng karayom sa dayami. Pinuno, ipinapayo ni Miss na mag-ingat muna kayo. Iniimbestigahan pa ng pamilyang Kin at Jiang ang formula. Kanino ka ba nagtatrabaho? Hindi mo ako susundan? Kung alam ko lang sinisira niya ang negosyo ng mga kontrabida sa Sheng-Sheng, hindi ko siya tutulungan kahit pa magbigay siya ng 100,000 ginto. Wisit, ginamit niya lang ba ako bilang tungtungan? Aayusin ko siya, hindi pa huli ang lahat. Masakit na ba ako? Dali mo ang sapatos ko! Guhitan mo rin dyan. Para manatiling nakatuon si Jading sa klase, dadaluhan ko ang lahat ng susunod na aralin. Itong paboritong art class ni Jading. Nakatuon siya. Mr. Shen, hindi na kailang dumalo. Talaga? Kapag nandito si Tito, masisipagin ko. Nga pala, Miss Min. Matagal mo na akong tinuturuan sa sining, pero hindi mo pa pinapakita ang galing mo. Paano kung magpaligsahan tayo? Sige, magsimula tayo sa pagpinta ng prutas. Iguhit mo ang tito ko. Matagal gawin ang mga portrait. Mukhang abala si Mr. Shen. Simulan mo na. Sige na nga.
Miss Min, paano mo ko tinuturuan gamit ng mga kalamnan? Sa pamilya namin, walang sino man ang mas may malinaw na kalamnan kaysa sa tito ko. Tito, pwede mo bang ipakita sa amin? Kontrabida, hindi makatwirang hiling na yan. Tanggihan mo na lang. Para sa pag-unlad sa sining ni Jading, magagawa ko lamang na ialay ang sarili ko dito. Talaga maghuhubad ka ba? Akala mo ba talaga hindi ko gagawin? Oo. Nagsisimula na ang paligsahan. Gumuhit ka na. Hindi. Kailangan ko maging professional. Nahihiya ka ba? Masarap ba sa pakiramdam? Nako, Ing Jiangxi, ano bang iniisip mo? Ito'y bihirang pagkakataon. Mabuti pang pagmasdan mo ang aking kalmado at gwapong anyo. Ah, hindi. Napakatindi niya. Nagpapapanggap lang siya mapagbigay sa reseta kapag hindi na ako kailangan ni Jadeng. Itatapon niya ko na parang basura. Tignan mo kung gaano siya kamahiyain. Tsak na nabighani na siya sa akin. Mahusay ang panlasa mo. Ang matalas niyang panga ay talagang mukhang maganda. Tapos na ako. Tapos na rin ako. Magbibigay ko ng puna. Bakit may suot akong damit dyan? Baka namigin ka. Napakamaalalahanin mo. Tingnan ko nga. Miss Min, hindi kasing totoo ng sa akin ang guhit mo. Jading, paano mo kita tinuturuan? Maging mapagkumbaba ka? Oo na. Karaniwan naman magaling magguhit si Miss Min. Sa pagkakatong ito, siguro na-distract lang siya sa itsura ni Tito. Hindi totoo yan. Hindi ba ako kaakit-akit? Hindi yun ibig sabihin ko. Nagkamali lang ako. Naiintindihan ko. Hindi mo naintindihan. Sinong lalaki ang nagbigay nito sa kanya? Kailangan ko siyang higitan. Isabit mo ang drawing nito sa kwarto mo. Huwag mo itong ibaba hanggat hindi ito kasing gwapo ko. Hindi pa ako kasal. Hindi ako pwede magsabit ng portrait ng lalaki sa kwarto ko. Kung ganun, tigilan mo na lang ito at paghusayan ng pagpipinta. Kapag tapos ka na, babayaran kita ng $100 para bilhin ito. Sige. Huh? Hindi ako makapaniwalang mas pinili mo ang simpleng $100 kaysa sa tito ko. Simple? Wala ka ng pag-asa pang turuan. Ang mga delicacy ng Yisheng ay lutong bahay na gawa ni Madam. At ito naman ay ang pabango na binili ni Mr. Dong mula sa France. Pabango? Oo, pabango.
Pakisabi ang pasalamat ko kay Mr. Jiang. Babalik na lang ako sa ibang araw. Lumalakas ng loob niya. Naglakas loob pa siyang magyamag sa harap ko. Mr. Shen, itong mga lutong bahay na merienda na gawa ng mama ko, nagpapasalamat siya sa suporta ninyo. Kaya ginawa niya to para sa inyo. Kung wala kayong ganang kumain, pwede ko itong ibigay kay Jading. Pagpapakita yun ng malasakit ng mama mo. Medyo bastos naman kung hindi ko kakainin. Masarap nga. Kasing sarap ng sa mga kilalang pastry shop. Hiling mo talagang matatamis. Pero magkaiba ang kaugalingan at panlasa ng pagkain ng Shensheng at Yisheng. Maayos bang pag-aangkop ng mama mo? Ayos na ayos ang mama ko. Nag-hire si Mr. Jiang ng mga kasambahay mula sa Yisheng para alagaan siya. Mabuti yun. Mas madalas kayo magkasama. Pero dapat ay pagpatuloy mong panirahan dito. Mas maginhawa ito sa pagtuturo kay Jading. Hindi ito makaka-apekto sa aking trabaho. Nakakapanatag yun. Nagbukas ako ng herbal cuisine shop sa silangan ng lungsod. Dali mo si Madam doon para sa mga pampalakas kapag may oras ka. Taglamig na dito sa Shenzhen, kailangan niya ng panloob na pagpapagaling. Sige, salamat Mr. Shen. Kumakain na naman kayo nang wala pa ako? May natira pa naman para sa'yo. Eto, tikman mo to. Wala ka bang mga kamay? Ah, masarap. Miss Min, oras na ng klase. Dinuman mo ang damit ko? Mag-ingat ka! Jading! Lalo siyang napapalapit kay Jiang Dong. At napakalabing niya kay Jading. Ngunit magalang at may distansya sa akin. Ang pagsabit ng portrait ng kontrabida sa Shencheng sa bahay ay panlaban sa malas. Halika rito. Jading, tito mo si Mr. Shen. Ayos na kung tawagan siyang kontrabida ng Sheng-Sheng ng iba. Pero bakit ikaw rin? Nagbibiro lang naman ako. May mga taong laging nagdududa ng mga nasa itaas ay kayang manatiling malinis. Gusto nilang isisi sa kanya ang lahat ng kasalanan. Alam kong hindi mo sinasadya, pero mabuting tao si Mr. Shen. Hindi siya dapat sisi ng hindi makatarungan. Hindi ko inakalang ganito mo siya lubos na nauunawaan. Ako, gagawin kitang tita. Dapat, igalang mong tito mo at itigil na paggamit ng salitang yon. Mahaba ang buhay. Ang mabuhay ng may mantsa ay tsak na napakasakit. Naiintindihan ko po. Mukhang maaari na akong umasa. Na magugustahan niya rin ako. Mr. Chen, may problema ba? Ako? May kaibigan kasi ako. May problema daw siya sa relasyon kamakailan. Nangihingi siya ng tulong sa akin. Ikaw? May gusto bang babae ang kaibigan mo? Palakaibigan ba siya sa lahat ng iba? Pero mailap at may distansya sa kaibigan mo lang? Paano mo nalaman? Dahil hindi ako bulag. Sa totoo lang, simple lang ang usapan ng lalaki at babae. May solusyon ba? Maghawag kamay. Huh? Yakapin. At halikan. O maging diretsahan na lang. Hindi gumana ang mga yun. Mr. Chin, nasubukan mo na ba?
Para yun sa kaibigan ko. Mr. Chin, wala ka naman mga kaibigan. Sino nagsabing wala? Marami akong kaibigan, ha? Marami. Ang tiwala ang simula ng pagkagusto. Nang piliin mong lubos na magtiwala kay Miss Min, alam kong darating ang araw na ito. Shh! May kailangan akong pag-usapan sa'yo. Ang kilalang pinuno ng Shencheng ay hindi makatulog dahil sa isang tutor. Tigilan mo yan. Ikaw ang pinakamadalas na makisalamuha kay Min Jiangxi. Tulungan mo ko suriin mula sa pananaw niya. Sige po, Mr. Chen. Gwapo naman ako. Mayaman at maayos ang ugali, hindi ba? Bakit palagi niyang ipinapakita ang labis na paggalang sa akin pero palihim akong iniiwasan na parang salot? Ikaw nang magsabi. Nang sabihin ko sa kanya na wala akong problema kung gusto kanya, ang sabi niya, Tigilan mo ng paligoy-ligoy. ang sabi niya, sino nagsabing gusto ko siya? Ang itsura mo ba o kayamanan ang ayaw niya? O ang ugali mo? Tito, hindi mo ba muna pakikinggan ng mabuting payo? Sabihin mo. Si Miss Mina hindi katulad ng mga sosyalera. Hindi siya nanghuhumaling sa mga gasgas na regalo. Tulad ng alahas at ginto. Diretsuhin mo na. Ang nagpapakilo sa kanya ay ang sinseridad. Kung gusto mo talaga siya, ibigay mo sa kanya ang lahat ng mahalaga sa'yo. Mahilig ka sa matatamis, hindi ba? Paano kung ikaw mismo ang gumawa? Mr. Shen, Tito! 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 Hmm? Bakit ang pula ng tenga mo? Huh? Oh. Ikaw, huwag ka nang makialam. Ha? Kailangan mo ba ng gabay sa gilid? Hindi ko kailangan ng third wheel. Ano bang masama sa third wheel? Mahal din ang third wheel. Shh! Mr. Shen, ipinatawag ninyo po ako? Mr. Shen, gusto mo ba ako? O naakit ka lang sa katawan ko?
Parehong gusto ko. Mr. Chin. Mr. Chin. Ah? Ano nangyari? Nahanap na namin. Ang nagsuri ng reseta ni Miss Feng ay si Lin Guangyao. Si Lin Guangyao ang kasalukuyang pinuno ng pinakamalaking gang sa Shenzhen at may malaking kapangyarihan pang nasa likod niya na mahirap pang tuklasin sa ngayon. Naiintindihan ko. Ipaalam mo agad kay Jiang Dong ang resulta ng pagsusuri. Opo. Isang tao lang naman ang meron ng malalim na unahin kay Feng Jingyun at kayang gumawa ng krimen sa Shenzhen. Magandang umaga, Miss Min. Anong ginagawa mo? Miss Min, ipinatahi ito ni Mr. Chin para sa inyo. Ito ang bagong Cordyceps Beauty Cream na binuo ng butika ng tito ko. Tignan mo kung gaano kasinsiro at romantiko ang tito ko. Mas mabuti siya kaysa sa ibang mga lalaki. Puro imported lang ang ginagamit. Mushi? Hindi kaya... Baka nagkataon lang. Nag-iisip lang ako ng sobra. May napansin ka bang kakaiba? Nasaan ang tito mo? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Nasa kusina. Sa kusina? Oo. Iniisip ko kung makikita kayo ni Miss Min ang intensyon ng tito ko. Ay, nako. Mr. Shang, ano nangyayari? Bakit parang nagmamamadali ka? Miss Min, parang sinasapian si Mr. Chin. Nakulong siya sa kusina at may ginagawa raw ng mga ritual. Ayaw niyang papasukin ng kahit sino. Mga ritual? Hindi maaari. Kailangan ko maghanap ng Feng Shui Master. Tama, dapat kumuha ng Feng Shui Master para suriin ito. Huwag kayong pumasok! Mr. Shen! Mr. Shen! Paano ka nakapasok?
May narinig akong ingay. Ayos ka lang ba? Ayos lang naman ako. Wala namang problema. Mm, tama ka. Mr. Shen, natanggap ko ng bagong damit at lotion. Salamat po. Ikaw ang unang gumamit ng Musi Beauty Cream. Kumusta ang pakiramdam? Mas maganda ito kaysa ibang crepe sa merkado. Maganda rin ang amoy. Bagay sa yung amoy na ito. Ganon din ang brand. Mr. Shen, natanggap ko ng bagong damit at lotion. Salamat po. Ikaw ang unang gumamit ng Musi Beauty Cream. Kumusta ang pakiramdam? Mas maganda ito kaysa ibang crepe sa merkado. Maganda rin ang amoy. Bagay sa yung amoy na ito. Ganon din ang brand. Di ba? Cake ba yan? Gusto mong tikman? Hindi. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madamot. Mamimigay ko kapag tapos na. Hindi na kailangan. Kahit hindi magandang itsura, kapag tinanggal na ang sunog na bahagi, sa loob, walang malaking problema. Maayos ko pa to. Magaling. Kung hindi, nakamamamatay ang kainin nito. Paano kung ako na ng cake base? Hindi na kailangan. Nasaktan ko bang pride niya? Sige. May isang ginawa si Chuy kaninang umaga. Sakto. Napakahalaga ba sa'yong botones na ito? Ang may-ari ba nito ay nag-bake rin ba ng cake para sa'yo? Ito'y mula sa nagligtas ng buhay ko. Kung wala siya, wala ko dito ngayon. Ah, Mr. Chen! Mr. Chin, kakasabi mo lang ba na ikaw gumawa ng cake na ito para sa akin? simula na mo pasama ka sa pamilya namin, sunod-sunod ang problema mo. Cake lang naman ito. Ituring mo na lang itong pasasalamat. Mr. Shen, napakarami mo lang nagawa para sa akin. Natatandaan ko yun sa puso ko. Kahit gusto mong maging mabait. Sabihin mo na lang, hindi ko ito itutuloy na obligasyon. Huwag. Bawasan ang cream. Kung hindi, maapektuhan ang amoy ng ubas. Mr. Shen, Mas mukhang madali ito kaysa bumuo ng cake. Hayaan mo akong tumulong.
Ang universal ointment sa bag mo ay kinuha ni Feng Jinyun. Siya rin na nagplano ng issue sa formula. Kasalanan kong pagiging pabaya. May balak siyang saktan ka. Kung hindi man ang ointment, iba ang gagamitin niya. Kaya mo bang magbantay laban sa kanya? Dahil sangkot si Miss Feng, paano mo balak harapin ito? Naglakas loob siyang gamitin ako at si Jiang Dong para ipahamak ka. Hindi namin siya palalampasin ni Jiang Dong. Mag-focus ka lang sa pagtuturo kay Jading. Ipaubaya mo ng iba. Sa akin. Sige. Pero ang plating mo ay magulo. Parang hindi rin mas maganda kaysa sa luto ko. Hindi naman naapektuhan ng tsurang lasa. Matamis ito pero hindi nakakaumay. Tikman mo. Tito, gumagawa ka ba ng bala o ng cake? Bakit ang bagal mo? Bakit parang may tinatago kayo? Ano bang ginagawa nyo? Kumain kayo ng ubas? Gusto ko rin. Oh, ito. Ang sarap. Kumain na tayo. Tito, pati ako pinagsisilosan mo. Nasaan ang hustisya? Huwag kang magpakita kung hindi ka kailangan. Ilabas mo yun. Ilabas mo. Natalo na naman ako. Ayoko na maglaro. Hindi ka marunong tumanggap ng talo bilang lalaki? Jading, tanggapin mo ng mga kahinaan mo. Lagi kayong magkasundo. Kung kayong dalawa ay magpakasal, magiging mahirap ang buhay ko. Tumahimik ka. Magandang ideya yan. Kung magpapakasal tayo, makakatipid ako ng malaki sa matrikula. Mr. Shin, hindi mo naman kailangan ng pera. Bakit ka pa sasabay sa biro? Isa akong negosyante. Inuuna kong pakinabang. Pag-isipan mo. Ayoko. Gusto ko magpakasal sa taong tunay nagmamahal sa akin, hindi sa taong gustong samantalayan ako. Ang nagsunog ay wala sa Yisheng? Kundi nasa Shensheng? Opo. Kaya pala wala tayong nakitang anuman sa Yisheng. Magpadala ng mas maraming tao para bantayan si Mama. Siguraduhin ligtas siya sa lahat ng oras. Opo. Ang nagsunog ay nagtatago sa Shenzhen. Kaya nasayang ang oras ng mga tao ko sa Yisheng. Pero mas mahirap siyang hanapin sa Shenzhen. Ang nalaman ko lang ay Lin ang apelido niya at dati siyang isang barefoot doctor. Isang barefoot doctor na may apelidong Lin? Natuklasan ko ang lalaki na nagsuri ng gamot para kay Feng Jinyun. Lin din yung apelido niya, si Lin Guangyao. Hindi lang siya bihasa sa paggawa ng gamot. Siya rin ang pinuno ng Hongmeng Gang sa Shenzhen. Nagkataon nga ba naman? Ginamit pa niya ang impluensya ng gang para mapaibig ang isang lalaki. Mr. Chen, hindi ka ba natutokso? Ginamit niya lahat ng paraan sa ngalan ng pag-ibig. Hindi ko kayang harapin ng ganun kasamang babae. Isa kang disenteng tao. Hindi ka nadadala sa ganda. Hindi mabilang ang magaganda sa mundo. Kung may gustong umakit sa akin sa pamamagitan ng ganda, dapat alam niya kung sino ang kanyang kinakalaban. Hindi basta-basta kayang anyayahan ni Feng Jinyun ang pinuno ng Hongmen. May ugnayan siguro ang pamilya Feng at ang Hongmen. Kung ako ang tatanungin, mas mabuting ilantad na natin si Lin Guangyao. Nilipol ko na siya. Hindi na mahalaga kung sinong nasa likod niya. Kung may mga hasa sumuporta sa kanya, may kaugnayan sila sa mga gang. Pero kailangan muna natin alamin kung si Lin Guangyao lang ba ang kumilos mag-isa para sa pagsunog o may nagutos ba sa kanya. Kung sangkot ang mga gang at mga opisyal, kailangan natin ng masusing plano.
Tigilan niyo na. Hindi na kailangan. Bakit? Umaasa sa negosyo ni Mr. Shen sa shipping ng pamilya Feng. Ang pamilya Jiang ay laging dumara sa tamang landas. Mas pinahalaga nilang kita kaysa sa buhay ng tao. Ay kung siguro niyang buhay ninyo para sa akin. Paano ka naman? Tatanggapin mo na lang ba to? O balak mong isugal ito ng mag-isa? Ako na ang maghahanap ng paraan para sa pagiganti ng pamilya ko. Jiangxi, maaari kitang tulungan para makahanap ng paraan. Kailan mo ba uunahin ang sarili mo? Pumasok ka. Si Lin Guangyao ay isang pabigla-biglang tao. Makapangyarihan din si Feng Yuanzhang. Alin man sa kanila ay hindi mo kayang harapin mag-isa. Hihingi ako ng tulong sa pamilyang Jiang. Kung pumayag ka sa tulong ng pamilya Jiang, hindi sana bumalik si Jiang Dong ng bigo. Malino na gusto mong ayusin ito na mag-isa. Sa Sensheng, ako lang may kakayang gumawa ng aksyon laban sa kanila at nadamay ako ni Feng Jinyun. Sa pagkakataong ito, hindi ko pwedeng walang gawin. Mr. Shen, paano mo haharapin ang pagnanako ni Feng Jingyun ng formula? Hindi ko na problema yon, pero ang sunog ay may kinalaman sa buhay ng mga tao at napakadelikado. Hindi ako pwedeng mandamay ng iba. Iba? Iba na ang turing mo sa akin ngayon? Ano pa bang inaasahan mo? Negosyo na ugnayan natin. Hindi ba masyado kang nagkikialam? Hindi na kita ihatid. Nakalimutan kong libro. Mahalagang perspektibo. Magsimula ka sa pagwitang mula doon. Tito, dinahan mo ako ng prutas? Klaseng sining ba ito? Magpatuloy ka lang. Nag-aaway ba kayo? Sabi ko na nga ba, parang ang mga magulang ko'y nag-iwalay. At ako naipit sa gitna. Mukhang marunong ka nang gumuhit ngayon na. Tapusin mong painting bukas para sa akin. Tito, maaari mo rin bang dalhin ito? Huwag kang mangarap.
Kailan nga ba matatapos sa mga araw na ito? Sa harap sa alitan ng pamilya, hindi ako dapat umasa sa pag-iibigan. Miss Min, nandito si Mr. Jiang para makita ka. Pababa na ako. Kapatid, bakit ka nandito? Plano ko sanang dalhin kita sa taunang Lantern Festival ng Shenzhen. Masaya dun. Pero, ayoko sanang pumunta. Kadalasan dito sa bahay ni Mr. Chin. Parang hindi ka aya-aya. Anong iniisip mo? Gabi na, kung hindi tayo aalis ngayon, mamimiss natin ang magandang pwesto. Ako! Kapatid, hindi mo ba sinabi na makikita natin ang Lantern Festival? Bakit nandito lang tayo? Tahimik, medyo nakakatakot. Ang tampok ng festival ay ang pagsagot ng mga palaisipan para sa premyo. May insider tip ako. Ang grand prize ay nakatago sa mga eskinita na ito. Maghiwalay tayo. Ikaw sa kabilang daan, ako sa ganitong daan. Halika na, tara! Sige na! Huwag mo kong sundan. May baril ako. Hindi kita titingnan. Hindi ako lilingon. Huwag mo kong saktan. Min Jiangxi! Mr. Shen? Bakit ka nandito? Alam ko nagtatago ka sa akin. Hindi Alam mo ba, na hindi mo na kailangan mag-alala sa pinakamalaking kontrabida ng Shengcheng. Ang pamilya Feng, wala silang magagawa sa akin. Hindi ko papayagan na itulak mo kapalayo ng ganito. Gusto kong tumayo sa tabi mo. Pwede ba yun? Nag-alala ko sa kaligtasan mo. Walang problema. Ako'y nakaluhod. Para sa kamatayan. O sa pagpapakasal. Pumili ka. Mr. Shen, nagkakamali ka lang. Walang nagkamali. Nangangako ako. Min Jiangxi. Gusto kita. Mr. Shen, iniisip mo ba na kapag tayo pamilya na, hindi mo na kailangang bayaran ang mga alay ni Jading? Mas maganda to kaysa sa butones na yun.
Mr. Shen, nainggit ka ba sa isang botones? Chinsan! Binabati kita! Binabati kita, Tito. Itong paborito mong ubas na may bulaklak. Napakaalalahanin mo. Kaya, alam mo na pala ito noon pa man? Madalas kong nilalaro mga plano ni Mr. Chin. Akala ko nakatulong ako. Kaya ng kapatid ko na hayaan akong matamasa ang pagtulog kay Mr. Chin. Hindi ko kayang panoorin siyang harapin ng panganib mag-isa. Pero itinuring niya akong ibang tao. Mahirap to. Kaya gusto mo bang maging bahagi ng loob? Pagdating sa panliligaw, hayaan mo ako. Sa maliit mong pagtataksil, makukuha natin ang puso niya. Hindi ako traidor. Pero kung talagang aalagaan mo si Jiangxi, maaari kitang tulungan. Kaya nagpapasalamat ako ng maaga para sa inyong dalawa. Bagaman mas bata ako ng 2 araw, maaari mo ba akong tawaging kapatid? Kung magtagumpay ito. Mas matanda ako ng ilang araw kay Jiangxi. Maaari mo rin ba akong tawaging... Pag-usapan na lang natin ang hiling pagkatapos magtagumpay. Tawagin mo na lang akong kapatid. Ha? Kayong tatlo, bakit magkasama kayo? Hinihiling ng tito mo na tulungan ko siyang ligawan ng tutor mo. Gusto ko rin tumulong. Shh. Kahit ikaw, itinago mo ito sa akin? Hindi! Siya ang nagplano nito. Ito naman ang strategist. Napasama lang kaming dalawa ni Jading. Sayang, lahat ng payo ko sa pag-ibig ay nasayang lang. Hindi ka nagsasalita kahit isang salita. Walang kwenta lahat yun. Matigas talagang ulo mo. Hindi mo man nagustuhan. Bagaman, hindi perpekto ang plano. Kontento naman sa wakas. Matyaga kami nagtutok dito buong gabi. Pero sulit naman. Ngayon, hindi na ba ako estranghero? Pwede na ba akong humawak ng iyong mga gawain? Tito, may tita na ba ako ngayon? Oo. Tita! Tita! Ulitin mo pa. Tita! Nahihiya ka na ba? Ang sanhi ng sunog sa aming bahay ay tungkol lang sa isang lumang pintura. Pero si Lin Guangniao ay isang bastos na tao. Bakit gagawa siya ng gulo dahil lang sa isang pintura? Sa mga nakarang taon, si Lin Guangyao ang tumutulong kay Feng Yuanzhang sa maruming gawain. Hindi natin maalis ang posibleng partisipasyon ng pamilya Feng. Ang underground boss at ang pinakamataas na opisyal ng Shenzhen, magkatuwang sila, napapahamak nila mga tao sa Shenzhen. Malamang nasa mastermind ng pintura, kaya basta mahanap natin ang pintura, mahanap natin ang totoong may sala. Mukhang may plano ka na. Chi. Masakit bang mga mata mo? Anong nangyari? Napuwing ka ba? Ang ibig kong sabihin, maging makonsiderasyon tayo. Bigyan natin sila ng kaunting espasyo. Mr. Jiang, kailangan ko ng masasakyan at gusto
Gusto kong bumisita sa restaurant ninyo. Tara! Hmm? Good night, Mr. Shen. Hmm. Ah, Paalam. Parang maling silit ng pinasok mo. tinatawag mo pa rin ako Mr. Chin. Ano bang dapat kong itawag sa'yo? Tawagin mo na lang kung Zan. Mas bagay sa'yo. Zen. Good night. Sa tingin mo ba, sapat na ang good night? Zan, napakasakit mo naman. Mahirap talagang tanggihan ang kahilingang ito. Sana, hindi mo na ako itataboy palayo.